Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya, nagpapasalamat po tayo sa biyayang mayroon tayong mabuting pastol na nagbibigay daan at halimbawa sa ating lahat. Nakikita po natin sa ating mga panderitas ba tawag doon? Yung mga dilaw na banners dyan sa taas, yan po ay nagpapakita ng simbolo ng mabuting pastol. Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin ni Jesus na ang kanyang pagiging hari ay iba sa lahat ng hari, sapagkat ang kanyang paghahari ay puno ng malasakit at pagmamahal sa kanyang mga alagad. Sa pag-unawa natin, tayo ay ang mga tupa ni Jesus at ang kanyang mga aral at halimbawa ang ilaw natin sa paglalakbay sa ating pananampalataya. Ang ating pagiging tupa ay magdadala ng hapon sa atin na maging mapagkumbaba, maging maunawain, at magbigay halaga sa ating mga kapwa. At sa ating pagsunod sa mga yapak ni Jesus na ating mabuting pastol, ay tinatawag din tayo na maging mga pastol tulad niya, mga instrumento ng kanyang pag-ibig at pag-aalaga sa iba. Inayayahan tayo na maging katuwang ni Jesus sa pag-aalaga at pagmamahal upang maging buhay na liwanag sa gitna ng kadiliman. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ang kwento ng isang taong naging pastol sa buhay ko, si Manang Nene. Si Manang Nene po ay naging katikista sa aming maliit na kapilya sa probinsya nung ako po ay bata pa. Bagamat hindi na siya nag-asawa at nasa gulang na mga 50 na po nung ako'y nasa elementarya, naglaan siya ng kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanyang ina at sa pagiging volunteer na katikista sa aming kapilya. Tinuruan niya kaming mga bata kung paano magdasal, magrosaryo, at ipinakilala niya kung sino si Jesus sa aming mga buhay. Siya ay naging ehemplo kung papaano ang pagsunod kay Kristong Hari at sa mabuting pastol. Ang kanyang buhay ay isang inspirasyon sa akin kung paano maging mabuting pastol, anak, katikista at hari. At base sa ating kwento, huwag nating kalimutan ang mga turo ni Jesus sa Ebanghelyo hinggil sa pagiging mabuting pastol gamit ang mga letra sa salitang hari. Para maalala po natin. Ang unang letra ng hari ay letter H para sa humility, pagpapakumbaba. Si Jesus mismo ang nagbigay ng halimbawa sa atin na maging mapagkumbaba. Sabi niya sa Mateo, "Dalhin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ng puso, at makakakita kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Si Manang Nene, sa kanyang paglilingkod, ay tila bulaklak ng pagpakumbaba na laging sumasalamin sa kanyang buhay. Hindi siya nagyayabang kahit na mahusay ang kanyang serbisyo sa komunidad. Siya ay isang mapagkumbabang alagad ni Jesus. Letter A para sa pangalawang letra ng hari. Acts of kindness o makataong gawa ay isa ring turo na natutunan natin kay Jesus. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, "Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Ang mga gawain ito ng kabutihan ay bahagi rin ng buhay ni Manang Nene. Inilagaan niya ang kanyang ina ng buong puso at diwa, ng kanyang buong buhay, at nagsilbi siya sa pagiging katikista kahit walang bayad. Isa rin sa mga natatandaan ko ay ang kanyang pagtataguyod ng Flores de Mayo. Hindi lang po ako sure kung may Flores de Mayo pa po tayo ngayon. Mayroon pa naman. Naalala ko po, taon-taon, bawat Mayo, nagtitipon-tipon ang mga maliliit na bata upang matutong magdasal. Papunta sa kapilya namin, pumipitas kami ng mga bulaklak sa mga kapitbahay para may ma-offer po kami. Ganun po yung experience namin ng Flores de Mayo. Hindi ko po alam kung paano na yun ngayon. But anyway, taon-taon, nag-aalok si Manang Nene ng kanyang oras at kasanayan
upang gawing mas makulay at masaya ang pagdiriwang na ito para sa aming mga kabataan. Siya ay isang mabuting pastol, nagpakilala ng acts of kindness sa pamamagitan ng kanyang pag-alaga sa aming mga puso at aming kaalaman. R para sa pangatlong letra, responsibility o pagpapanagot o responsibilidad. Itinuro rin ito Jesus at konektado sa acts of kindness o paggawa ng mabubuti para sa iba. Tayo rin ay tinatawag na maging responsable sa mga nagugutom, mga nauuhaw, walang may suot, nagkakasakit at sa mga bilanggo. Sa buhay ni Manang Nene, ang pagiging responsable sa pag-aaruga sa amin ay tila nagmumula sa kanyang mapagmahal na puso. Sa bawat oras na kami kanyang tinuturuan at sinasamahan, ay nararamdaman ko ang pagiging responsable niya sa aming mga kabataan. Sa panghuli, ang letter I o inviting o pag-imbita. Ito po ay katumbas ding aral sa Ebanghelyo ngayon. Sabi ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Pinapakita dito ang pagiging welcoming para sa lahat, lalong-lalo na sa mga gutom, uhaw, may sakit at nakakulong. Ang buhay ni Manang Nene ay isang malinaw na halimbawa ng pag-iimbita. Sa simpleng mga salita at ngiti, nagbubukas siya ng pinto para sa amin na makilahok sa mga gawain ng pagmamahal at paglilingkod. Sa pagwawakas po, tayong lahat ay inyayahan na maging tulad ni Manang Nene, isang mabuting pastol sa ating mga sariling paraan at kakayahan. Ang kanyang pagpapakumbaba, pagtatangi sa kapwa, pagiging responsableng tagapag-alaga at masiglang nag-iimbita sa pagkikisama ay nagbubukas ng landas patungo sa pagiging katulad ni Jesus. Sa ating pagsunod sa landas ng hari, ay alalahanin po natin ang hari, humility, acts of kindness, responsibility, at inviting. Tinatawag tayo na maging buhay na liwanag para sa ating kapwa. Sana po ang inyong sariling pagiging hari ay maging inspirasyon din sa iba upang maging pastol. Ang inspirasyon ni Manang Nene ay nagbukas ng landas patungo sa aking pagiging pastol din po bilang isang diakono at eventually sana po maging pari. Kaya po, naway maging inspirasyon natin si Jesus na ating hari at mabuting pastol sa araw-araw nating buhay at tulad ni Manang Nene sa kanyang mga halimbawa ng pagmamahal at paglilingkod, pinapaabot niya sa atin ang diwa ng pagiging tunay na alagad ni Jesus. Ito ay isang hamon sa atin na itaguyod ang mabuting halimbawa ng ating mabuting pastol at maging buhay na pagpapala sa iba. Amen.